Siya ang isa sa pinakamahalagang piyesa ng Golden State Warriors noong 2014-2015 season. Ang big man na swak sa Warriors noon dahil sa husay din niyang mag-assist ng bola. Mahusay humanap ng libre ito mga idol na parang Nikola Jokic. Kaya yung season na kasama nga si Bogut sa Warriors ay ang simula ng kanilang dynasty. Ngunit bago pa ito mapunta sa Warriors ay masasabi na natin na maibubuga talaga ang mamang ito. Hindi naman magiging first overall pick ito kung walang potential ito mga idol. Well, sayang nga lang at pinakawalan siya ng Warriors noon at nawalan nga sila ng big man. Well, gaano nga ba siya kalakas sa kanyang prime? Kaya sa video natin ngayon ay ating pag-uusapan ng kwentong basketball ng one-time NBA champion, ang 7-footer big man na si Andrew Bogut. Kaya tara mga idol, diretso na tayo. 2005 NBA draft nang pumasok sa liga ng NBA ang big man na si Andrew Bogut. Siya ang first overall pick noon na pinili ng koponan ng Milwaukee Bucks. Well, sa kanyang rookie season pa lang sa Bucks noon mga idol ay may pwesto na agad si Bogut sa koponan bilang starting center. Hindi kalakasan ng roster noon ng Bucks pero sa pagpasok ni Andrew Bogut sa kanilang koponan ay nagkaroon naman agad ito ng impact. Well, hindi man ganong kataas ang kanyang stats pero natulungan naman niyang makapag-advance muli sa postseason game ang koponan. Umaverage lang siya noon ng 9.4 points at 7 rebounds per game. Yun nga lang hindi rin sila nagtagal sa playoffs noon mga idol dahil round 1 pa lang nangilaglag sila agad ng Detroit Pistons. Pero hindi pa dyan natatapos ang kanilang kalbaryo mga idol dahil sa tatlong magkakasunod na season na mag-struggle ang koponan ng Milwaukee Bucks. Hindi sila nakakapag-qualify sa playoffs noon even na tumataas pa ang stats ni Andrew Bogut ay hindi sumasapat ito para makatawid nga sila noon sa playoffs. Dahil wala talagang lehitimong scorer ang Bucks noon pero kung mapapansin nyo ang kanyang stats dito mga idol ay talagang nag-improve si Andrew Bogut sa kanyang laruan. Pero yung 2009-2010 season ang masasabi nating pinakamagandang nailaro ni Andrew Bogut sa kanyang karera dahil sa kanyang sipag sa opensa at depensa ay muli niyang tinawid ang koponan ng Milwaukee Bucks sa playoffs. Dito niya nakuha ang kanyang pinakamataas na scoring stats sa kanyang karera matapos siyang umaverage noon ng 15.9 points at 10.2 rebounds per game. Nasa pang-5 pwesto siya noon para sa Most Improved Player of the Year at nasa pang-7 spot naman para sa Defensive Player of the Year. Yun nga lang ay hindi pinalad sa dalawang award na ito si Andrew Bogut mga idol. Sinabayan pa yan ng pagkakalaglag agad nila sa round 1 ng playoffs. Kaya talagang walang swerte itong si Bogut noon sa koponan ng Milwaukee Bucks. Pero January 25, 2012 nang ma-injury at magkaroon ito ng ankle fractured. Pero tila naging blessing in disguise ito sa kanya mga idol dahil sa nangyari sa kanyang yun ay nakasama siya sa ititrade ng koponan ng Bucks noon. Kaya after 7 seasons na nailaro niya sa koponan ng Bucks 2012-2013 season ay trinade na nga siya ng Milwaukee papuntang Golden State Warriors kasama si Stephen Jackson sa ititrade. Kapalit naman nila Monta Ellis, Ekpe Udoh at Kwame Brown. Well, dito sa Warriors mga idol ay nakasama nga niya dito sila Draymond Green at ang Splash Brothers na sila Stephen Curry at Klay Thompson. Ngunit dahil injury nga ito noong trinade ay kinailangan muna niya mag-undergo sa surgery noon. Kaya hindi nga siya nakalaro noon sa buong preseason game. Pero pagdating ng regular season ay nakabalik naman siya mga idol. Sa kanyang first 5 games noon ay umaverage lang ito ng 6 points at 4 rebounds per game. Pero ang malungkot na kwento mga idol, after ng kanyang pang-5 laro ay mas lalong lumala ang kanyang injury. Kaya out indefinitely ang kanyang naging status sa koponan noon. January 2013 na muling makabalik si Andrew Bogut sa laro kaya sa kanyang pagbabalik ay walang inaksayang pagkakataon si Bogut noon para makapagpamalas sa koponan mga idol. Nakalaro pa siya sa season na yun ng 32 games na umaverage ng 5.8 points, 7.7 rebounds at 1.7 blocks per game. Well, mababa ang kanyang scoring stats mga idol pero na-impress naman sa kanya ang koponan noon sa kanyang defensive skills na kung saan ito din ang kailangan ng Warriors noon dahil mayroon naman silang mga lehitimong scorer na sa koponan. Kaya dahil sa ganda ng kanyang depensang naipamalas sa sumunod na season ay in-extend at pinapirma siya ng 3-year contract extension ng Warriors. Kaya naman mas lalong ginanahan itong si Andrew Bogut dahil 2013-2014 season sa kanyang pangalawang season sa Warriors ay dito ay mas lalong inasahan si Bogut sa kanyang depensa. Katunayan dito ay nasa pang 10th spot siya para sa Defensive Player of the Year. Nagkaroon siya ng 10 rebounds per game at 2 blocks per game sa season ito. Malaking ambag na rin ito para sa Warriors noon mga idol. Ngunit nakatawid man sila
Kaya sa postseason game noon ay nalaglag naman sila ng Clippers sa first round ng playoffs. Pero sa sumunod na season lang mga idol, 2014-2015 season ay ang simula na ng dynasty ng Golden State Warriors. Well, dito ay nang pag-arian na nila ang liga mga idol. Well, syempre sa tulong din yan ng kanilang big man na si Andrew Bogut. Dahil hindi man ito lehitimong scorer ay mahusay naman itong mag-assist ng bola. Mahusay humanap ng libre ito sa kanyang mga kakampi mga idol na parang Nikola Jokic din. Well, katunayan mga idol ay swak na swak talaga itong si Bogut sa Warriors noon. Dahil mga shooter ang kanyang mga kakampi, nandyan ang Splash Brothers na pupuntos sa kanilang koponan. Ang tanging trabaho lang talaga niya ay ang rebound ng rebound. Bonus na lang ang husay niya sa pag-assist. Kaya naman sa season ito nang makakuha nila ang number 1 seed with 67-15 win-loss record na nanguna sa liga mga idol. At hindi lang yan, dahil sa ganda ng kanilang regular season, syempre hindi sila pumayag na hindi rin maghari sa playoffs noon. Dahil lahat ng kanilang mga nakatapat sa playoffs na ito ay pinataob nilang lahat mga idol. Nakaharap nila ang Houston Rockets sa Western Conference Finals na muntik lang nilang walisin sa serye. Kaya sa unang pagkakataon nga ng kanyang karera noon ay nakarating at nakalaro sa 2015 NBA Finals itong si Andrew Bogut na nakaharap naman ng kanilang magiging rivalry ang Cleveland Cavaliers na pinamumunuan ni Kevin Love, LeBron James at Kyrie Irving. Well, maganda ang kanilang naging bakbakan nga noon mga idol, pero makikita nga noon na kompletos rekados ang nilalaro ng Warriors dahil both offense and defense ay angat sila sa Cavaliers. Kasama ni Bogut noon si Draymond Green sa depensa at may mga tirador naman sa tres. Kaya dahil dito ay nakuha nga ng Warriors noon ang kanilang unang kampyonato na una at huling kampyonato naman ni Andrew Bogut. Well, madadagdagan pa sana ang kanyang kampyonato mga idol dahil muli nga silang nakarating noon sa 2016 NBA Finals na yon. Para sana sa back-to-back championship. Nakaharap nga nilang huli ang Cavaliers noon. Lamang na sila sa serye for 3-1 deficit. Pero nakuha pang makapag-comeback nga noon ng Cavs mga idol. Kaya ang pangalawang kampyonato niya sana ay naging bato pa. Well, after ng kanilang pagkatalong yun na magdesisyon ng koponan ng Warriors na i-trade itong si Andrew Bogut para magkaroon sila ng salary cap at para makuha nga nila noon si Kevin Durant. Kaya July 7, 2013 na mangyari nga ito mga idol. Napunta siya sa Dallas Mavericks noon, ngunit sa kanyang pagkakalipat ng koponan nang magkasunod-sunod naman ang kanyang injury. Nagkaroon siya ng right knee injury, makalipas ang ilang buwan nagkaroon naman ito ng right hamstring strain. Hindi pa dyan natatapos mga idol dahil March 2017 na makapirma pa siya sa Cavaliers noon. Pero sa kanyang debut game season opener nang mabalian ito sa kanyang kaliwang hita. Kaya dito na nga nagsimula ang kalbaryo ni Bogut noon. Isang beses lang ito nakalaro sa Cavaliers pero nakapirma pa naman siya noon sa koponan ng Lakers. Ito ay sa 2017-2018 season. 24 games lang ang nilaro naman niya sa Lakers noon mga idol. Nakalaunan ay winave din agad ito. Pero March 6, 2019 nang kunin at papirmahin pa siya ng Warriors para sa remainder ng season. Well, nakarating pa nga noon ang Warriors sa 2019 NBA Finals. Nagkaroon pa siya ng pagkakataon para sana makapagkampiyon pa ito bago magretiro sa liga ng NBA. Ngunit hindi nga lang sila pinalad noon dahil injury noon si KD na nasundan pa ng pagkaka-injury ni Klay Thompson kaya tinalo nga sila noon ng Toronto Raptors. Kaya nabigo siya na makuha sana ang kanyang pangalawang kampyonato. Well, after noon mga idol ay wala nang kumuha pang koponan kay Andrew Bogut at tuluyan na nga itong nagretiro sa liga ng NBA. Well, kayo mga idol, ano ang masasabi nyo sa naging karera ni Andrew Bogut sa liga ng NBA?